And I'd give up forever to touch you. Hi sir. Naghahanap kasi ako ng pwede kong ma-interview about life. Kung okay lang sa'yo, pwede ba kitang ma-interview? Yes sir, okay lang po. Pwede ko bang matanong kung anong pangalan mo? Jerome po. Nagtatrabaho o nag-aaral? Nagtatrabaho na po. Anong source ng happiness mo? Sa ngayon kuya, hindi ko masasabi na masaya ako. Yung source ng happiness ko, pamilya ko. Pero sa nagdaang araw, parang wala na. Sobrang bagsak na. Alam mo yung tipo na parang wala na akong pinagkakapitan. Hindi ko na alam kung sumasaya pa nga ako. Bakit nasabi mo sa sarili mong hindi ka masaya? Kasi wala na akong ginagawa ko yung tama. Alam mo yung tipo na halos lahat ng tibo ko, lahat ng galaw ko, parang maling-mali na ako. Mali na lahat ng desisyon ko. Wala nang tama sa akin. Para sa'yo, paano ba ang maging isang tunay na masaya? Hindi ko po masasabi kung paano maging masaya kasi di ko pa nararanasan yan buong buhay ko. Trabaho, bahay, uwi, wala na. Di ko alam kung paano maging masaya. Kasi doon na umiikot yung mundo ko. Bakit? Kasi ang mga kabataan nag-e-enjoy sa mga ganyang edad mo. Nag-happy-happy sila. Sa'yo hindi mo naiisip yon? Hindi sir. Ang iniisip ko lang ngayon yung pamilya ko Lalo na si ate. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. So, yun yung dinadala mo sa sarili mo? Oo sir. Araw-araw kong iniisip yung ate ko kung magkakaayos pa ba kami. Kung papatawarin niya pa ako sa ginawa kong kasalanan. Ano ba yung pagkakasala mo sa ate mo na parang dinidibdib mo sa sarili mo? Para kasi hindi ko siya nerespeto. Alam mo yung tipo na ginawa niya lahat sa akin. Inalagaan niya ako nung nagkasakit ako. Pero nung gumaling ako, parang pinabayaan ko siya. Di ako nagparamdam sa kanya. Di ako pumunta sa bahay nila. Umalis ako, wala man lang paalam. Ibig mo sabihin, nagkasakit ka, tinulungan ka niya? Tinulungan niya po ako sa lahat. Sa gastusin sa ospital, sa pagbabantay sa akin, pagkain ko. Pero alam mo yung tipo na ayoko kasi na mapagalitan. Ayoko nung mapagsabihan ng masasama. Kaya di ako nagpakita sa akin. So sa kabila na nangyari na tinulungan ka ng ate mo, ayaw mo na magpakita sa kanya dahil ayaw mo siya magkaroon ng responsibilidad para sa'yo? Parang ganun kuya kasi nakakahiya. Nagtatrabaho na ako tapos aasa pa rin ako sa kanya. Pero hindi mo ba naisip sa sarili mo na ginawa ng ate mo yon dahil nagmamalasakit siya sa'yo? Dahil mahal ka niya, kapatid ka niya. Hindi mo ba naisip yon? Lahat ng mga kapatid, ganyan ang iniisip. Sinisigurado nila sa sarili nila na may patutunguhan yung kapatid nila at magiging maayos. Yun nga yung sitwasyon na na-hospital ka, di ba? Tapos, ang ate mo yung tumulong sa'yo para makaahon ka sa gastusin ng ospital. So, mali yung pagkakaintindi mo sa sarili mo na parang pabigat ka sa ate mo, di ba? Ngayon, may tampuhan pa rin ba kayo ng ate mo? Nagpapakita ka ba sa kanya? Di mo man lang ba siya tinatawagan? Kasi kung tutusin, ikaw yung may mali. Ikaw dapat yung magpakumbaba sa sarili mo para maging maayos kayo ng ate mo. Sa ngayon kuya wala. Binlock niya kasi ako sa lahat ng social media ako. Pati yung jowa niya, wala. Kaya hindi ako makahingi sa kanya ng sorry. Sadyay mo sa bahay, dun ka mismo humingi ng sorry at personal. Yun yung pinakaparaan. Kung pairali mo yung pride mo sa sarili mo, talagang walang mangyayari. Hindi ka makakahingi ng sorry sa pagkakamali mo. Matanong ko lang sa dinadaan mong problema na to, sa ganyang edad mo, nag-aatim ka bang tapusin yung buhay mo? Isa pa yun kuya, kaya nagalit siya. Kasi parang nag-chat ako sa kanya na ayoko na, mas okay pa siguro na namatay na lang ako. Alam mo, mali ka sa part na yun. Kasi nababasa ko sa sarili mo, selfish ka. Sarili mo yung iniisip mo. Hindi mo iniisip yung nararamdaman ng ate mong pagmamalasakit sa'yo. So dapat, alisin mo yung pagiging selfish mo sa sarili mo. Dapat, isipin mo naman din yung mga tao nagmamahal sa'yo na nagmamalasakit. Baguhin mo yung sarili mo. Pumunta ka sa kapatid mo, humingi ka ng tawad na sincere para sa kanya. At doon, magbabago yung takbo ng buhay mo. Tanggalin mo yung pride mo sa sarili mo. Matanong ko sa'yo, kailan ka huling umiyak? Kagabi sir. Iniisip ko pa rin si ate kung mapapatawad niya pa ba ako sa lahat ng ginawa ko. Mapapatawad ka ng ate mo. Walang mga kapatid na kayang tiisin ng kanilang kapatid para sa ikabubuti nyo, handang-handa kang patawarin nun. Ikaw lang ang selfish sa sarili mo. Yun na nga yung sobrang umaano sa damdamin ko kuya. Yung parang di ko inisip na ate ko pala yun. Akala ko kasi wala lang sa kanya Akala ko hindi niya ako mapapansin. Akala ko magiging masaya siya sa oras na di ako makita. Di ko naisip na lahat pala nung sasabihin niya, lahat pala nung ginagawa niya, lahat ng galit, sermon, para din pala yun sa akin. If ever na mapanood ng ate mo tong video na to, para maging way to kahit papano na magkausap kayo, ano yung gusto mong i-message sa ate mo? At ano yung gusto mong ihingi ng sorry sa kanya? Una sa lahat, gusto ko magpasalamat kaya.
Kasi sa lahat ng ginawa ko, andyan pa rin siya. Sana mapatawad niya pa ako, pati yung jowa niya. Sana magkaayos na tayo. Ayun, mahal na mahal ko kayo, ate. Alam ko lahat ng sakripisyo na ginagawa niyo sa akin. Alam ko lahat ng pasakit na ginawa ko. Alam ko lahat ng sinasabi niyo para din pala yun sa akin. Kaso, ayun na nga, naging selfish din ako. Inisip ko lang yung sarili ko. Kaya sana patawarin. If ever napapanood to ng mga tao, lalo ng mga kabataan, anong gusto mong maipayo sa kanila sa pinagdadaanan mong ganyan? May kagalit na kapamilya dahil sa pagiging selfish, di ba? Ano yung gusto mong masabi sa kanila para kapulutan ng aral ang nagiging experience ng buhay mo? Sana huwag nyo hayaan na makain kayo ng pride ninyo. Hayaan nyo na pagalitan kayo, sermonan kayo. Kasi sa totoo lang, para din yun sa atin eh. Lahat ng sinasabi nila, kahit masakit, tanggapin natin. Kasi di naman yung para sa kanila, kundi para din yun sa atin. Kaya sa mga bata dyan, huwag kayong magdidesisyon ng basta-basta. Kasi dadating at dadating yung panahon, sila lang din yung lalapitan. Tama. Jerome, pwede ko matanong anong pangalan ng ate mo? Jeneline Baitan. Ma'am Jeneline, ako po'y nakikiusap sa inyo na bigyan nyo ng pagkakataon na makausap si Jerome kasi kailangan ng kausap ang mga ganitong kabataan dahil ayaw dumating sa part na magsisi tayo sa huli na wala na sa atin ang ating kapatid. Kaya habang may pagkakataon pa, bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapatid para makausap sila. Napakalaking bagay po nun dahil sa pinagdadaanan po nila ngayong stress, wala silang taong makausap para maging maayos na ang lahat. Jerome, yun lang. Maraming salamat. Alam ko maraming kabataan ang kapupulutan ng aral ang pagiging selfish sa sarili. Maraming salamat, Jerome. Darating yung time, no? Di mo man maintindihan yung mga nangyayari ngayon, but darating yung time, papaintindi sa ito ng Panginoon kung bakit nangyayari itong mga ganitong bagay. For now, pagpasalamat natin sa Panginoon na nandito ka at buhay, hihingin natin ng tawad sa Panginoon yung mga kasalanan nating nagawa. So, yun, sige, let's pray. Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, Panginoon, Lord God, na niloob mo, Panginoon, na kami maghatag po, Panginoon, Lord God, sa araw na to, Lord. Lord, maraming tao, Panginoon, na gustong mabuhay, pero mga hindi na pinalad pa, Panginoon, Lord God, na mabuhay, Panginoon. Lord, we are blessed that we are still alive, Panginoon, for we know, Lord God, that our life, meron pang purpose, Panginoon, ang aming buhay.